Kumakalat ang mga ulat na malapit na umanong mamatay si Department of Justice Secretary Boying Remulla. Dahil dito, may mga espekulasyon na lalabas na umano mula sa kanyang lungga si General Bantag upang harapin ang mga isyu at kontrobersiyang kinakasagutan niya. Matatandaan na naging kontrobersyal si General Bantag sa iba't ibang usapin ng korupsyon at katiwalian. Sa isa pang balita, tila hindi na tinantanan ng Vice Presidente na si Inday Sara Duterte ang Pangulo na si Ferdinand Cuting Jr. May mga ulat na patuloy ang paghahamon ni VP Sara sa mga polisiya at desisyon ng Pangulo na nagdudulot ng tensyon sa administrasyon. Marami ang nagtatanong kung ito ba ay isang hakbang upang tuluyan ng sumuko ang Pangulo sa mga hinaharap na problema ng kanyang pamahalaan. Patuloy na nag-aabang ang publiko sa mga susunod na kaganapan. Huwag pong kalimutang tutukan ang aming mga susunod na ulat upang manatiling may alam sa mga pinakabagong balita. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Wala kaming pakialam sa bawat Pilipino, wala kaming alam sa pakialam sa taxpayers, sa pera ninyo, basta sisnaldohan namin si Boying Remulla maliban pa sa ibang mga kickback niya. O, di ba? O, baka bago nyo mahanap si General Bantag, patay ka na, boy. Di ba? Galingan mo. Di ba? Imit mo na si Satanas dun sa tirahan mo. Now, ano pa mga chika boom dito? Ano pa mga yun. Tapos, ang sabi ng PNP, di ba? Inaaral nila, kakasuhan si PRRD, dahil obstruction of justice, dahil sinabi ni PRRD na alam niya kung nasan si Pastor Kibuloy. Tapos, pero sabi niya, hindi ko sasabihin, secret, parang ganon. Ito mga yawa na ito, hindi na kayo nasanay kay kay tatay, kay Digong. Hindi na kayo nasanay na ginajamming kayo, ini-etchos lang kayo. Abogado yon, matulis, matalas, kahit na senior na. Tapos kayo ngayon, tignan mo, pati si Inday, di ba, sabi nga ni Pangulong Duterte, ginamming kayo. Nung nag-declare si Inday na, tatakbo ang tatay ko. Actually, tawang-tawa ako doon. Tatakbo yung tatay ko, senador, si Basti, senador, si Pulong, senador. Naalarma yung mga hayop. Di ba? Para sila mga gago. Alam niyo, para kayo mga bata nung kalaro ko na pagpikon, sinasapak ko talaga. Nung bata ako, pag epa naman, ito talagang, tumatama talaga yung kamao ko nung bata ako. Marami din ako nasapak eh. Sorry naman. Mga loko-loko kasi kayo ng bata eh. Mas loko-loko ako. Ano yung etsos na kayo ni Digong? Hindi ko sasabihin, secret. Tapos yung mga yawa natataranta. Ito naman si Inday, dinagdagan pa. Tatakbo yung mga kapatid ko, 3. 3 kami magsisenador. Naalarma yung mga, di ba? Madali lang kayo talagang madali lang talaga kayong okrayin. Okay, now, mga kababayan. What else? I think may statement din si Attorney Valera dito, yung ating maisog New York. Okay. Bago ko makalimutan. Ano ba sinabi ni isa magagaling na abogado natin. Okay? I think, okay. Anong sabi ito. Yung patungkol, balikan natin, yung patungkol sa sinasabi ni Abalos na may private donor sila na 10 million plus dun sa iba pa. Siguro more or less 15 million na reward money. Anong sabi ni Attorney Nedo Valera ng New York? International lawyer. Shout out kay Attorney Valera. Hello po. Hope to see you soon. Okay, soon na pala yun. Sabi niya, these funds admitted to be private donation from friends. This is international lawyer. Hindi ito bangag katulad ng mga nakapaligid na abogado kay Kuting. International lawyer to, New York-based. Hindi naman siguro papasa ng bar exam to. Ito talagang ang tunay na very New York. Ano sabi ni very New York? Attorney Valera. Tunay na very New York. Okay, these funds admitted to be private donations from friends of Secretary Abalos raise significant legal and ethical issues that undermine the rule of law and the principles of due process in the Philippines.
using private donations as a reward to capture an accused person can bypass established legal process, violating the principle of due process guaranteed by the Constitution, Article 3, Section 1. The government must ensure that any action taken against an accused individual adheres to the law and respects their constitutional rights. Offering a monetary reward funded by private individuals undermine this fundamental legal safeguard. Ilang lawyer na nagsabi? O, basahin nyo, hanapin nyo dyan. So, anong ibig sabihin nito? Ang mga nakapaligid kay Bangag, ay Bangag din katulad niya na hindi sila nagbabasa ng batas. So, nasunog dyan si Abalos. Kasi akala nila, kasi I'm telling you, ang mga taong may saltik, katulad ng mga ito, may saltik lagi yung mga tira di ba? Matino ba yan? Hindi muna nagko-consult. Ngayon, kung meron ka kung nag-aalangan ka, kasi may mga moment, minsan kahit sa vlog natin, nag-aalangan tayo sa figures, hindi natin alam. You just deliver general statement. Let's say, kunyari, ang figures is 1 billion, hindi mo maalala. O, diba? Mag-ano ka na lang ng, let's say, almost a billion, multi-million, ilang billion, mga ganon. Pero kayo, diretso ka agad. Kasi nga, Bangag kayo Abalos. May nagbigay kasi na private, ganon. Tuhog na naman kayo sa katanghan nyo. See that? Yan po yung nangyayari kapag ang mga namumuno sa gobyerno ay ayaw magpa-drug test katulad ni Bangag na nakikita nyo ngumingiwi na at mismo mayroong isang PIDEA agent Morales na nag-testify na nung March of 2022, March 10, 11, mayroong confidential informant na pumunta sa PIDEA na isinusumbong na nakita niya na ang apelyido ay Daza, di ba? Sabi ko sa inyo yan, Daza, hindi ko lang alam kung bakla, babae, tomboy, basta Daza, na kaibigan ni Marcos Jr., ayon sa aking puting ahas, hindi ko alam kung ano pangalan. Basta certain Daza, ang daming Daza sa Pilipinas. Hulaan nyo na lang kung sino yon. Ang confidential informant na nagsabi na si Marcos ay bangag-bangag during that time. Senador siya, hindi ba paglabag sa batas yun, bangag? Na habang ikaw ay pasweldo ng bayan kasama ang mga nakaw mo, sumisingot ka ng pulburon, sabi ng certain Daza na informant doon sa PIDEA. Sino lumabag sa batas? Si pastor na hindi pa convicted o kayo? Okay? Na pinigilan ang pagre-raid ni Paquito Ochoa, former executive secretary, dahil kapartner ni Risa sa kanyang law firm at ngayon, nandyan sa likod ninyo, and now, si Bimbi at Joshua, nandyan dyan, nagpa-picture-picture, nagbigay ng regalo, papunta na ako doon, regalo kay Lisa Tanas, kasi daw, ang sabi ni Kuting Risa, itong few hours ago, na, okay naman sila kasi kamag-anak daw ni Lisa, malayong kamag-anak, sila Chris Aquino, dahil ang uncle ni Chris, o yung kapatid ni Cory Aquino, ay naging asawa ng auntie ni Lisa Tanas. Parang ganon. Pinagluloko nyo talaga ang taong bayan. So ano yung away-away ninyo mga hayop kayo? Drama lang para lokohin nyo yung Pilipino? At bakit daw, ang sabi ni Kuting, mind this mga kababayan, ang sabi ni Marcos Jr., kaya daw pumunta yung dalawang bata doon, hindi na pala sila bata, di ba? Adult na sila. Okay, ang dalawang adult, okay? Ang dalawang supling ni Cristeta, kasi daw nagbigay ng regalo, parang Hermes pa yata, baka bribe 'yon. Hindi natin alam. Ito pa. See that? I think hanapin niyo na lang. Hindi ko na ready. Bigla ko lang naalala. Ni-scan ko yung mga balita. Okay, Marcos Jr. Pinakita ni Lisa Tanas na niregaluhan siya ng dalawang bata ng Hermes, kung ano pa yun, baka ginto o diamond o whatever, kung ano nakalagay doon, right? At ang sinabi mo Bangag, dahil isa kang Bangag, hindi ka nag-iisip, niregaluhan si asawa mong kidnapper kasi, sinulat ko yon dito, kasi para hindi ka makalimutan, dahil minsan nangangabilis ko, mabilis pa sa utak ko. Di ba mga palangga? I love you mga palangga. You're there for me and for the Filipino people. Ang sabi ni Bangag, okay lang daw yun. Sabi niya, we have always been okay. Sabi niya, we just don't agree politically. Mga hayop, pinagluloko tayo. And now, ang sabi ni Bangag doon, nagbigay daw ng regalo yung mga bata at nakipagkita kay Lisa kasi mayroong
nire-request na assistance si Chris Aquino kay Lisa. Yan. Kung matino kayo, ibig sabihin nagregalo si Chris Wow, mama, ginugurgur tayo mga kababayan. Ginugurgur tayo. So, eto tignan nyo. May abogado ba dito? Sagutin nyo yan mga palangga. Okay? Sagutin nyo yan. Mag-comment kayo. Nagpakita yung dalawang bata. Siyempre sabi ko kagabi sa inyo, inutusan yan. May basbas yan ni Chris. True enough. Nagbigay ng regalo kasi may nire-request daw si Chris kay Lisa Tanas. Malayo niyang kamag-anak. Ano yung nire-request? Bakit kailangan dumaan sa First Lady? May aayusin na naman ba? Ang tanong, may kikidnapin na naman ba? Katulad ng ginawa ni Lisa doon sa Turkey na lumapit sa kanya yung kanyang partner na si Francis L. T. Chua, Francis Lloyd. Okay? Chua na nagkaroon ng domestic problem, nakialam si Lisa kaya na-kidnap yung mga bata. So ang question ko is, ano ang nilalapit ni Chris Aquino? Alam naman ninyo na si Chris mismo ay namutawi sa ngangabels niya in the past. Okay? Na itinakot niya yung kanyang business partner na si Nico Falsis na pag umuwi ka ng Pilipinas, Nico, papapatay ka ng pamilya ko. Oh my God, Nico! Diba? Ganon-ganon pa oh my God, madam pala si Nico, diba? Yung nagsasalta si Chris Aquino ng pag umuwi ka ng Pilipinas, Nico, papapatay ka ng pamilya ko. Oh, ano sabi ni Falsis? Oh my God, diba? Gumaganon-ganon siya. Ang question ko, binabalik ko kayo dun sa mga kabutahan nila in the past. Ano ang ni-request ni Chris Aquino kay Lisa? Bakit kailangan dumaan sa First Lady? Ito ba ay bawasan ang kanyang taxes? Or ay absuelto siya sa kanyang mga taxes? Kasi nga, di ba, remember, ang ating kaibigan, hindi naman really kaibigan, di ba? Ang ating palanggang Gretchen Barreto. Di ba? Yan ang mga nag-issue noon na si Chris Aquino ay fixer, according to Gretchen, in the past, na nag-aayos siya ng taxes. Baka naman, baka ang inihingi ni Chris Aquino kay Lisa, baka the same thing na baka ayusin ng taxes. I don't know. Based lang tayo doon sa statement ni Marcos Jr., this is current mga palangga, a few hours ago, na nagregalo ang Chris Aquino kay Lisa kasi merong nire-request at merong inaayos. Ito sabi ni Palangga. Natatawa ako dito. Possible. Nagkakarma todo to, sabi ni Arcilia. Thank you, Arcilia. Hindi yan Ito ang gusto kong basahin. Sabi ni Palangga, Loto ni Yoran anime version. Lotto winner of Chris. Ha. Di ba? Travel arrangement daw ni Chris or mga malaking bata. Sabi ni sa travel arrangement. See? Bakit dumaan sa kanya? Diyan mo makikita, ano to palakasan? Dahil si Chris Aquino siya, ang travel arrangement. Alam ko naman na fixer si Lisa, nag-a-fix ng mga visa. Yung hayop na yan. Alam natin yan, na behind the scene nag-fix sila. Pero binanggit ba yan? Ha? Palangga, sagot ka, Estel. Binanggit ba nila yan na travel arrangement? Binanggit? Kung binanggit yan, mga kababayan, is that fair? Na dahil Chris Aquino siya, anak siya ng dating presidente, ay pwede niyang i-bypass ang proseso ng binanggit? Sabi ni Estel, totoo daw. Mga kababayan, kayo ang humusga. Kayo ang humusga. Tama po ba? Dilaw, pula, puti na supporter. Forget about the dilaw, puti. We are for the Filipino people. We are for the better Philippines. Question ko, mga dilawan na lang uli. Okay. Dahil lang, para nakasingot Nakasingot ang pulburon si Kuting Ngayon, here. Tama ba yon? Na dahil artista ka, kakilala ka ni ganito, ikaw ay mababypass sa proseso ng travel document, travel whatever.
Yung mga kaluluoy ko nga mga palangga dira sa Saudi, sa Hong Kong, sa Singapore, mga OFW ko na nahirapan sa kanilang may mga problema, naiwanan ng eroplano, mga kaluluoy nakikita ninyo. Kailangan nila ng mga travel papers, tapos pinababayaan ng mga yawa diyan sa MECO, sa embahada natin. Tapos Chris Aquino, magreregalo lang. Kung tama yun mga kababayan, magreregalo, boom! Tapos na ang travel arrangement. Di kabangagan, pinakita nyo pa sa taong bayan. Ang kagabangagan nyo, pwede kang magregalo. Hindi nyo na sana pinost dahil talagang alam naman namin na kayo ay nagbabribe, nagbabayaran, bangag Lisa. See? Ako ba dito ay nagsisinungaling? Ano ba to? Nagising lang ako, gaganon ako. May mga balita. Okay? Nag-request si Chris Aquino kay Lisa Fer na sunduin siya sa private plane ni Lisa Fer. Sinabi ba yan palangga? Hindi siguro. But possible yan. Okay? Possible yan, mga kababayan. O yung mga trolls, yan mo sila. Mamamatay din yan. Pag kinagat yan, mga bulating pinakakalwalan ko dyan. Tapos na ang buhay ng mga yan. Now what? Budol nga. Bunol talaga. Si Banwi Wu. Thank you palangga. What else ang binabato-bato nila dito? Okay? You talk about nabanggit ko na yata, yung pag-contempt kay Doc Badoy at kay Eric. Ano pa dito? 10 million, Okay, now, here, dito tayo sa bonggang-bonggang topic. Mga kababayan, kung gaano kayo mga makakaliwa, okay, kayo mga dilawan, mga pinklawan, pero you know what, dapat, sabi ko, wala ng color-color. Dapat tayo ay magkakampi na. Dahil tama kayong lahat na ang mga Marcos ay kawatan, demonyo lahat. Then now, tahimik kayo. Sumama kayo sa prayer natin. Malapit na. Mag-prayer mag-prayer vigil tayo. Okay? Ngayon. Okay? Ngayon, mga kababayan, ano sabi dito? Sabi ng Secretary General ng Lower House, okay, ng House of Representatives. Sino po ba nasusunod dyan? Hindi ba si Tambaloslos, bribery, Okada, etc. Ano pa ba tawag sa kanya? Penguin, kung ano pa man. Siya po ang nasusunod dyan. Ang sabi, bawal o aarestuhin ang magsusuot ng mga protest clothing. Meaning, di ba, yung may mga nakalagay na, di ba dati nung panahon ni Pangulong Duterte, yung mga makakaliwa nagsusuot ng stop killing, kung ano-ano pa mga eklabos na nakasulat daw. Di ba hinayaan na sila ni Duterte? I-express ang kanilang freedom of speech, freedom of expression. Hinuli ba sila ni Tatay Digong nyo? Hinuli ba sila ng Duterte administration? Yan si Wanna Change. Nasaan na yung biik na yan? Ay, hindi pala biik. Jumbo pala yon. Okay? Nasaan na nasaan na yung mga yon? Bakit hindi sila hinuli o dinampot ni Duterte o ng panahon ni Duterte? Pero ngayon, takot na takot si Bangag. At ito si Tambaloslos na magsuot ng mga protest kasi baka nakalagay, baka may mag-umattend na Bangag-Bangag Junior. Diba? Kasi kung ako, attend ako, ay sayang hindi ko suot yung Bangag-Bangag kong t-shirt ngayon. Magubad kaya ako, charing. Okay? Alright. So, magsusuot. Ay, nakikita ko na to. Siguro, nakakuha sila ng idea. Kasi diba may mga t-shirt akong mga, andyan po sa, available lang yata yan, Europe at saka US. Andyan sa ating store, sa merch natin, sa YouTube natin. Nakalagay doon sa t-shirt ko, Bangag, Junior, Koting, Polboronic Government, mga ganon. Then, Jotang Ginimes, mga ganyan. So, siguro nakakuha sila ng idea na baka may magsuot ng ganon. So, ang gusto nila ngayon, huhulihin daw nila or ikukulong. Now, mga dilawan, hindi ba kayo mag-aalsa? Kumusta kayo? Only sa panahon ni Bangag. Sa kabila ng social media, sa kabila ng mga tao, right on your three fingertips, makikita nyo na mga balita o mga pangyayari. Now what? Huhulihin or ikukulong yung may mga clothing, yung mga protest statement. See? Nung panahon ni Duterte, lahat minura nyo si Duterte. Lahat tinanggap ng ating presidente, lahat ng mga salita ninyo. Pinagbawalan ba kayo? Hindi siya naapektuhan. Sa kabila ay tinutukan niya kung ano yung tama para sa kanya. Although,
Hindi ko sinasabing perfect ang kanyang pamumuno dahil meron din tayong mga binoljak ng panahon niya. But I'm saying, per se, the president, hindi siya nanggipit. Buhay pa si Maria Ressa. Buhay pa ang mga pinuno ng mga rebelding komunista nandyan sa Congress. Buhay pa ang mga mainstream media. Pinagbayad lang sila ng mga tamang tax dues nila. Diba? Katulad ng Mylong, Dunkin Donut, katulad ni Lucio Tan, natutuliin ni Pangulong Duterte ang kanyang pototoy, di ba? Mga ganon, magbayad ng tax. Yun ang ginawa ni Duterte. Eto si Marcos Jr. Anong ginawa? Ito lang simpleng clothing statement, huhulihin, ipakukulong. Anong tawag dyan? Natatakot sila. Mga palangga na makita ng buong mundo na meron talagang nagbibigay ng expression of, ng kanilang expression, na kanilang pananalita through shirt, through clothing, sa pagiging sukang-suka nila sa gobyerno ito. Bakit nila pinagbabawalan? Kasi alam nila for a fact na even though yung mga ibang mga kongresista dyan ay sukang-suka sa gobyerno ni Bangag. Yung iba lang, walang magawa dahil tatanggalan ng budget ng kanilang mga distrito, kaya nagiging sunod-sunuran sila. Ang question ko dito sa mga sunod-sunuran kay Bangag Jr., hanggang kailan kayo magsunod-sunuran? Pagpatay na ang inyong mga kamag-anak dahil isinalang na kayo sa bang-bang-bang, it's your choice. Now what? Okay, ano pa ang ginagawa ni Kuting? Pinagbabawalan yan, okay? Pinagbabawalan niya yung ganyan para, ayan, okay? Para nga hindi na kayo, para hindi makita ng buong mundo ang inyong mga pananalita. Okay, ito na nga, nabanggit ko na to na kailangan ng assistance ni Chris Aquino for something. Okay, this is done. Okay, ano pa ang mga pinagsasabi niya? Okay, punta na tayo kay Remulla. May gusto pa kayong idagdag, basahin nyo dyan at isulat nyo at babasahin ko. Breaking news to. Actually, sinulat ko, hindi to breaking news, nabanggit ko na to sa inyo dati. Bonjing, Marcos, matitigi na. Okay, Bonjing. Yung matitigi niya, just self-explanatory na yan, ano? Nagkulay alkitra na siya. Ang question ko ngayon, mga kababayan, hindi pala question. According to my puting ahas, actually sabi sa akin, Miss Maharlika, nakita namin si Bonjing dito sa ano. Teka, babasahin ko lang Ito. Basahin ko eksaktong message para hindi ako magkamali. Okay? Okay, tignan natin. Dan. Okay, go. Ito. Miss Maharlika, sabi niya, nakita namin si Boying kagabi. Kagabi daw yun yung picture na yun. Kagabi sa Malacanang, mukhang malapit na. Maitim yung kanyang kutis. Sabi niya, please. Actually, may sinend sa akin picture. Pero hindi ko lang maipakita yung actual picture kasi baka magurgur nila. Sabi niya, for your eyes only. Sabi gano'n sa akin, for your eyes only. Grabe na yung itsura niya. Parang konting-konti na lang. Ito, parang konti-konti na lang, burol na. Ayun ang sabi sa akin. Kasi nakaputi, tapos kulang na ng bulak sa ilong. Okay? So, ang sabi niya, actually, kawawa siyang tignan. Pero kasi sunod-sunuran siya, okay? Sunod-sunuran siya sa mag-asawa. Yun ang term dito. Ay, ang term yun, ang message dito. At sabi niya dito, at ang balita dito ay ipapalit si De Lima. Pero ayaw pang bumitaw ni Boying as SOJ. Kaya lang, nang tinanong ni BBM, ni Bangag, si Boying, yun nga, ayaw pa niyang bumitaw. Okay? Pero yun yung usap-usapan. Di ba sinabi ko naman din sa inyo? So siguro, kailangan mamatay muna si Remulla, tapos si De Lima ang papalit. Di ba sinabi ko na to sa inyo? Ito din yung usap-usapan. Ayaw nga daw bumitaw, ayon sa ating source. Okay? Galing to ng Malacanang. Sabi ko sa inyo, mga ahas ko, mga puting ahas ko, buhay pa yung mga yun eh. Hindi pa nagugurgur lahat ng mga ahas ko. Ayan po ang galing. So yung dating SOJ na nag-concert sa Bilibid, na mismo sa Senate hearing, na inamin ng kanya mga driver, at inamin din mismo ni De Lima na siya ay lumantak ng saba, nakadiri. Di ba? Ay ipapalit. So babalik na naman ang mga kubol-kubol sa Bilibid. Sabi ko sa inyo, di ba? Ang ina-appoint ni Lisa at ni Bangag, yung magagaling lumantak ng saba,
magagaling magnakaw, magaling bumikangkang, magaling tumorjak, magaling mag-smuggle, magaling suminghot ng pulburon. And now what? Ano gagawin niyo mga kababayan? Ayon sa ating source, hindi ko lang maipakita ang picture kasi baka magurgur. Dahil alam, Pigilan mo Maharlika ang ba mo kay kadaldal sa imo. Okay. Si De Lima daw, ayon sa Tiputing Ahas, ang posible. Ayaw pa daw bumitaw ni Remulla kahit isang bulati na lang ang hindi pumipirma. Kaya mamaya utusan ko yung bula. Well, wag ko na muna utusan. Kasi wala eh. Talo tayo eh. Imagine mo, pag inutusan ko yung bulate, si De Lima, edi pareho lang. 'Di ba? Equal footing sila. Eh kung utusan ko kaya yung bulate, papunta kay Bangag. Eh, tapos na problema natin. O, samahan niyo ako. Utusan natin mga bulate. Right? Mga hayop. Okay. Now, yan ang Chika Boom Boom. At, ano to? Ito sabi. Sabi ni Jimmy, Miss Maharlika, pinapahayag na yan kay Pastor Paulo Cabulad na may mataas na opisyal sa gobyerno matigok. Madami yan palangga. Sana matigok atay na mga yan. Hi, Romelo. Thank you, palangga. What else? Sabi ni Rene Boy, pasilip lang madam kahit ulo ni... Hindi, si Boying. Mukha siya talagang alkitran. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!